basag ang labi ko at manhid ang aking pisgi. Tumulo ang dugo mula sa bibig ko papunta sa suot kong puting silk blouse. Sa harap ko, nakatayo ang ipag kong, si Joanne. Nanlilisik ang mga mata habang nakataas pa ang kamay na ginamit niya para sampalin ako ng 2 beses. 50 kamag-anak nila ang nakatingin sa akin sa lupngang VIP banquet hall ngang isang 5-star hotel sa BGC. Walang nagsalita. Walang umawat. Hawak ko pa rin sa kaliwang kamay ko ang isang dark blue velvet box. Sa loop nito ay ang dahilan kung bakit ako nalate. Isang custom-made South Sea Pearl and Diamond necklace set na nakakahalaga ng 1.5 million pesos. Binili ko ito mula sa isang master jeweler sa Palawan para lang sa ika-60 kaarawan ng biyenan kong si Doña Elsa. Isang grand senior, debut na ako ang nagbayad hanggang sa huling sentimo. 2 oras akong natrap sa gridlock traffic sa EDSA dahil sa malakas na bagyo. Habang nakaupo ako sa likod ng aking luxury SUV. Pinagmamasdan ko ang mapulang ilaw ng mga sasakyan sa labas. Ang tanging iniisip ko lang nun ay kung paano ko mapapasaya ang pamilya ngang asawa ko. Kung paano ko mabibili ang respeto nila. Pero pakpasok ko sa VIP room. Bago pa man ako makapag-sorry sa pakalate ko. Sinalubong agad ako ni Joanne ng 2 malakas na sampal. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Mas malakas pa sa classical music na tumutugtog sa background. Naramdaman ko ang hapdi na gumagapang mula sa aking panga hanggang sa aking leg. Napahawak ako sa pisngi ko. Tiningnan ko ang maga, daliri ko at nakita ko ang sarili kong dugo. Tiningnan ko si Joanne. Nakasuot siyang isang mumurahing red dress na pilit ginagawang mukhang designer brand. Ang kapal ng makeup niya ay hindi may tago ang galit at inggit sa kanyang mukha. Wala siyang trabaho. Palamunin siyang asawa ko. Pero kung makatayo siya sa harap ko, akala mo siya ang nagmamay-ari ng buong hotel, Victoria. You are a disgrace, sabi ni Joanne. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. You think because you have money, you can disrespect our mother like this, bastos ka. Wala kang kwentang manugang. I tasted the metallic tang of blood on my tongue. Dahan-dahan kong inilibot ang paningin ko sa buong kwarto. 50 miyembro ngang pamilya nila ang nakaupo sa mga round tables na pinalamutian ngang ma-imported na bulaklak. Mga tiyahin at tiyuhin na walang ginawa kundi huminging ang pabor. Huminging pautang na hindi naman binabayaran. At manghingin ng galumang design na paus ko. Ngayon, nakatingin sila sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. May mga nagbubulungan. May mga palihim ng uminggiti. Hinahanap nga mata ko ang asawa ko. Si Makoy. Nakita ko siya sa head table. My husband of 3 years. Ang lalaking pinangakuan ko, Maiko. Nakaupo lang siya doon. He was casually slicing a piece of roasted lechon skin, not even making eye contact with me. Hindi man lang siya tumayo para ipagtanggol ako. Hindi man lang niya sinawe ang kapatid niya. Makoy. Tawa ko sa kanya. My voice was dangerously low. But it cut through the heavy silence of the room. He finally looked up, looking annoyed. Ibinaba niya ang tinidor niya at bumuntong hininga. Huwag kang gumawang eksena dito. Victoria. Sabi niya na parang ako pa ang nanakit. Serve my mother her wine and apologize to her. Nakakahiya ka. Save my pride. For once, save his pride. The audacity of this man. A low-level sales supervisor at a failing import-export firm, ITM, pretending to be a high-powered executive to his relatives. Ako ang nagbabayading credit card bills niya. Ako ang nagbabayad ng hulugan ng sasakyan niya. Ako ang nagpapakain sa pamilya niya. Pero sa harap ng makamaanak niya, gusto niyang magmukhang siya ang hari at ako, ang alipin bilang vice president ng pinakamalaking e-commerce conglomerate sa Pilipinas. Sanay ako sa matitinding laban sa boardroom.
Sanay akong humarap sa mga bilyonaryo at mga foreign investors. Pero dito sa loop na kwartong ito, sa harap ngang mataong pilit nakpapanggap na mayaman gamit ang pera ko, tratuhin nila ako na parang isang basahan. Tumayo si Doña Elsa mula sa kanyang upuan. Nakasuot siya ngang isang magarbong emerald green gown na binili ko pa sa isang sikat na designer sa Makati. Ang maalahas na suot niya ay galing din sa akin. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno na pagkadismaya at pakmamatas. Victoria. Hiya. Simula ni Elsa. Ang kanyang tono ay puno na kondesensyon. Sa pamilyang Pilipino, ang asawa ay dapat nagpapasakop. You may be a big shot in your corporate world. Pero dito, asawa ka lang anak ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ibaon ang sarili niya sa sarili niyang kahibangan. Your corporate arrogance has no place in my family. Patuloy ni Elsa. Habang nakapamaywang sa harap ko, kailangan mong matutunan ang salitang delikadeza. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa anak ko, wala kang pamilyang uwian. You should be grateful that we accepted you into a prestigious family. Prestigious family. Gusto kong tumawa pero pinigilan ko. Isang pamilya mula sa isang lumang subdivision sa Quezon City na lubok sa utang. Isang pamilya na ang tanging pinakmamalaki ay ang mga apelido nilang matagal nang walang halaga sa lipunan. Ako ang kanilang family ATM. Pero ako pa ang kailangang makaroon ng utang na loob. Kinuha ni Joanne ang mikropono mula sa stand malapit sa stahe. Ngumiti siya ng malapat. Isang ngiti na puno na kayabangan at ilusyon, for everyone's information. Anunsyo ni Joanne. Ang boses niya ay umalinggaw-ngaw sa mga speakers. McCoy begged me to step in and save Victoria's failing department. Starting Monday, I am the new chief operating officer of her e-commerce company. Nakpalakpakan ang magkamag-anak. May mga sumiga pang congratulations. Tiningnan ako ni Joanne mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay punong tagumpay with a massive executive salary. Of course, dagdag pa ni Joanne. Sabay tawa. Kaya hindi na namin kailangan ang mga mumurahing regalo mo. Victoria, we don't need your charity anymore. I am taking over. Tumigil ang pakikot ng mundo ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang linawng lahat. Ang aking utak, nasanay mag-analyze ng complex data at market trends, ay mabilis na pinaktakpi-takpi ang mga kasinungalingan nila. Naalala ko ang HR file na pinirmahan ko noong isang linggo. Si Joanne ay tinanggal sa dati niyang trabaho dahil sa isang 600,000 peso kickback scheme. Umiyak na, lumuhod si McCoy sa harap ko. Nakmamakaawa na bigyan ko ang trabaho ang kapatid niya para hindi ito makulong. Dahil sa awa, inutusan ko ang HR department na bigyan si Joanne ng isang entry-level probationary admin role. Isang posisyon na nag-ayos lang ng files at sumasagot ng telepono. Minimum wage. Walang benefits hanggang hindi nakakapasa sa 6 na buwang probation, pero sa isip ni McCoy at Joanne, para protektahan ang kanilang marupok na ego, pinalaki nila ang kwento. Ginawa nilang chief operating officer ang isang probationary admin. At ngayon, pinapaniwala nila ang buwang angkan na sila ang magliligtas sa kumpanya ko. Tiningnan ko ang dark blue velvet box na hawak ko. Ang 1.5 milyon pesos na kwintas. Ang huling patak ng aking pagmamahal at pasensya para sa pamilyang ito. Ibinuka ko ang aking mga daliri. Pumaksak ang velvet box. Tumama ito sa matihas na marble floor ng VIP room. Bumukas ang lock nito dahil, sa lakas ng impact, ang mga custom-made South Sea pearls at ang mga flawless diamonds ay kumawala at nagkalat sa malamig na sahig. Ang tunog nga perlas na tumatalbok ay parang mabala na bumasak sa katahimikan ng kwarto. Napasinghap ang buong pamilya.
Nanlaki ang mga mata ni Doña Elsa. Napatayo si Makoy mula sa kanyang upuan. Nabitawan ang tinidor na hawak niya. That necklace. Sabi ko. Ang boses ko ay malamig at walang kahit anong emosyon. Is worth 1.5 million pesos. Custom made from Palawan. It was my gift to you. Doña Elsa. Tiningnan ko ang maperlas na nakalat sa paanan nila. But my patience just died along with it. Diktong ko. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kayabangan sa mukha ni Elsa ay napalitan ng matinding panghihinayang. Lumuhod siya sa sahig. Hindi alintana ang kanyang magarbong gown. At nagsimulang pulutin ang maperlas. My God! The pearls siga ni Elsa. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang mga alahas. Makoy, tulungan mo ako ang yaman natin. Nakakalat sa sahig, tumakbo si Makoy palapit sa amin at lumuhod din para tumulong sa ina niya. Ang lalaking kanina lang ay nakmamalaki tungkol sa kanyang pride. Ngayon ay gumagapang sa sahig para sa mga perlas na binili ng perako. Isang nakakadiring tanawin. Nanggigil si Joanne. Hindi niya matanggap na ang atensyon ay nawala sa kanyang pekeng anunsyo. Sumugot, siya palapit sa akin. Nakataas na naman ang kamay para manampal. How dare you embarrass us, siga ni Joanne. Hindi ako umatras. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Pinindot ko ang speed dial at inilagay ito sa speakerphone. Ang ringing tone ay umalingaw-ngaw sa mikropono na hawak pa rin ni Joanne. Huminto si Joanne. Naguguluhan. Romeo. Are you on the line, tanong ko? Ang boses ko ay kalmado. Puno, NG, autoridad, NG, isang tunay na executive. Yes. Ma'am Victoria. Good evening. Sagot ni Romeo. Ang HR director ng aming konglomerate. Ang kanyang boses ay profesional at malinaw. Romeo. I need you to execute an immediate directive. Utos ko. Habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Joanne. Cancel the entry-level probationary admin contract for Joanne. Effective immediately. Nalaki ang mamata ni Joanne. Ang mikropono sa kamay niya ay dahan-dahang bumaba. Ang makamag-anak na kanina ay nagpapalakpakan ay biglang natahimik. Noted. Ma'am Victoria. The probationary admin contract is cancelled. Sagot ni Romeo nang walang pag-alinlangan, and Romeo daw ko. Ang boses ko ay mas lalong lumamig. I want a cross-industry HR blacklist. Flag her file for gross misconduct and corporate theft. Make sure she never works in any corporate office in Metro Manila ever again. Attach the evidence of her previous 600,000 peso kickback scheme to her permanent record. Understood. Ma'am. I will process the industry-wide blacklist immediately. Have a good evening. Ma'am Victoria, pinatay ko ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng VIP room ay nakakabingi. Ang ilusyon ng pagiging Chief Operating Officer ay nawasak sa loob ng wala pang isang minuto. Ang katotohanan na siya ay isang magnanakaw na binigyan lang ng awa ay naibunyak sa harap ng 50 tao. You bitch, si Gani McCoy. Tumayo siya mula sa pagkakagapang sa sahig. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Anong ginawa mo, sinira mo ang kapatid ko? Sumugot si Matsoy palapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamao. Handang manakit para bawiin ang nawasak niyang ego. Pero hindi na ako ang papayang nautitis. Hindi na ako ang asawang nakpapasakop. Bago pa man tumama ang kamao niya. Umabante ako at sinampal ko siya ng buong lakas. Ang sampal na iyon ay naglalaman ng 3 taon ng naiponggalit. 3 taon ng pagbabayat ng mautang niya. 3 taon ng pagtitiis sa mga panlalait ng pamilya niya. 3 taon ng pagiging family ATM. Umikot ang mukha ni Makoy. Nawalan siya ng balanse at napahawak sa gilid ng mesa. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Gulat na gulat sa ginawa ko. Hindi niya inasahan na lalaban ako.
Sumugot si Joanne mula sa gilid. Sumisiga na parang isang balif. Mabilis kong iniwasan ang kanyang atake. Hinawakan ko ang kanyang braso. Hinila siya palapit. At sinampal ko siya ng 2 beses, kaliwa at kanan. Eksakto sa ginawa niya sa akin kanina. Bumaksak si Joanne Zazay. Umiyak at hawak ang kanyang mukha. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking silk blouse. Tiningnan ko, silang tatlo na ngayon ay nasa ibaba ko. Literal at figuratibo. Ang kapangyarihan sa kwartong iyon ay tuluyan ng lumipat sa akin. Makoy, hiwalayan mo ang babaeng yan, tili ni Doña Elsa. Habang nakaturo sa akin, ang kanyang boses ay basagat, puno nege desperasyon. Divorce her. Take half of everything she owns, kunin mo ang BGC penthouse at ang mga sasakyan, iwanan mo siyang walang-wala. Tumawa ako. Isang malamig at mapait na tawa na umalingaw-ngaw sa buong hall. Tiningnan ko si Elsa na parang isang mangmang na bata. There is no divorce in the Philippines. Elsa, sabi ko. Ang boses ko ay puno NG, autoridad. We will file for an annulment. Declaration of nullity of marriage due to psychological incapacity. At dahil alam kong palamunin ang anak mo, we signed an absolute separation of property before the wedding. Nanlaki ang mamata ni Makoy. Alam niyang totoang sinasabi ko. You get absolutely nothing. Patuloy ko. Habang naglalakad palapit kay Esha. The BGC penthouse is a premarital asset. The luxury SUV is under my name. Ang lahat ng bank accounts, investments, at share sa kumpanya ay nakapangalan sa akin. Wala kayong makukuha ni isang kusing. Napalunok si Elsa. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Ang pangarap niyang kunin ang yaman ko ay gumuho sa harap niya. At ikaw, Makoy, sabi ko. Bumaling sa asawa ko na ngayon ay nanginginig sa takot. Akala mo ba hindi ko alam ang corporate funds? Na kinulimbat mo mula sa malit mong kumpanya para pondohan ang lavish lifestyle ni Joanne sa Boracay. Nung isang buwan, I have the receipts. I have the bank transfers. Napasinghap ang magkakamag-anak. Ang magabulungan ay naging malalakas na usapan. Ang perpektong imahe na pamilya nila ay tuluyang nasira. Bukas na bukas din. Ipapadala ko ang lahat ng ebidensya sa board of directors ng kumpanya mo. Banta ko, let's see how your pride holds up when you are facing estafa charges and rotting in a city jail. Bumaksak si Makoy sa kanyang matuhot. Ang kayabangan niya kanina ay tuluyang naglaho. Gumapang siya palapit sa akin at hinawakan ang laylayan ang aking skirt. Victoria. Please. Nagmamakawa si Makoy. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang muha. Huwag mong gawin ito. Asawa mo ako. Sila ang may gusto nito, pinilit lang nila ako. Si Mama at si Joanne ang nagutos sa akin na hingan kang pera. Sila ang may kasalanan, tiningnan ko siya ng may matinding pandidiri. Ibinanta niya ang sarili niyang ina at kapatid para lang iligtas ang sarili niya. Ito ang tunay na pagkataong na laking pinakasalan ko. Isang duwag. Isang linta. Hinila ko ang skirt ko mula sa pagkakahawak niya. Dumukot ako sa aking bag at kinuha ang isang itim na calling card. Inihagis ko ito sa mukha niya. That is the card of my lawyer. Attorney Fidel. Sabi ko, he is the most ruthless annulment and corporate lawyer in Makati. Do not call me. Do not text me. Talk to him. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako palabas ng VIP room. Ang makamag-anak nila ay automatikong gumilit para bigyan ako ngaan. Nakayuko at walang lakas ng loop na salubungin ang aking paningin. Paglabas kong hotel, sinalubong ako ng lamig na hangin gabi. Huminto na ang ulan. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loop nga, 3 taon ay biglang nawala.
Naramdaman ko ang kalayaan na matagal ko nang pinapangarap. Sumakay ako sa aking SUV. Pinandar ko ang makina at mabilis na nakmaneho pabalik sa aking penthouse sa BGC. Ang plano ko ay simple. Mag-impake akong ilang madamit at mahahalagang dokumento at mag-check-in sa isang hotel habang inaayos ni Fidel ang magalegal na hakbang para palayasin sila sa buhay ko. Pagdating ko sa penthouse, tahimik ang buong paligid. Madilim ang sala. Binuksan ko ang mga ila at dumiretso sa master bedroom. Kinuha ko ang aking malaking luggage at sinimulang ilagay ang aking mga gamit. Mga designer suits, shop autos, at ang folder na naglalaman ng prenuptial agreement at absolute separation of property documents. Mabilis ang makakalaw ko. Gusto ko nang umalis bago pa man sila makauwi. Gusto kong matapos ang gabing ito ng walang dakdak na gulo. Isinara ko ang zipper ng aking luggage. Kinuha ko ang aking car case at naklakat palabas na kwarto. Pero bago pa man ako makarating sa main door, narinig ko ang isang tunog na nagpatayo nga balahibo ko. Babe? 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 Ang tunog na electronic smart lock ng main door. May nag-input ng passcode mula sa labas. Napatigil ako. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tiningnan ko ang digital screen ng security camera sa gilid ng pinto. Sa labas ay pinto ko. Nakatayo si Elsa, McCoy, at Joanne. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng kahihiyan o takot. Ang nakikita ko ngayon ay isang mapanganib at desperadong galit. Ang kanilang mamata ay nanlilisik. Parang mga hayop na na-corner at handang pumatay para makaligtas. Bumukas ang pinto. Pumasok silang tatlo na parang mga hari at reyna na nagbabalik sa kanilang palasyo kahit na ang toto ay mas squatter sila sa sarili kong pamamahay. Ang amoy nga alak, pawis, at murang pabango ni Joanne ay sumakop sa malamig na hangin ng aking living room. Wala na ang mapekengiti, wala na ang pagpapanggap. Ang nakikita ko ngayon ay ang tunay nilang anyo. Mga linta na handang sumipsip ng huling pata ng dugo ko. Isinara ni McCoy ang pinto sa likod niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero nakita ko ang pangingining ng kanyang makamay. Si Elsa ay humalukip-kip. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan mula sa nangyari sa hotel. Si Joanne ay humagbang palapit sa akin. Ang kanyang makuko ay nakabaon sa kanyang sariling mapalat. You think you can just embarrass us like that and walk away? Sabi ni Joanne. Ang boses niya ay basak at puno ang lason. You ruined my life. Victoria, you ruined my brother. You owe us. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ko ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang paksiga. Si Elsa ay lumapit. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang autoritatibo. Victoria, hindi ka alis sa bahay na ito hanggang hindi mo inaayos ang gulo na ginawa mo. Ang pamilya natin ay naging katatawanan dahil sa kabastusan mo. Magbabayat ka. Magbabayat. Tanong ko. Ang boses ko ay malamig at kalmado. Makano ba ang halaga ng kahihiyan niyo? Si McCoy ang sumagot. 1,000,000 piso. Victoria, ay transfer mo ngayon din sa account ko ang 1,000,000 piso bilang danyos. Kung hindi, sisiray namin ang buhay mo. Ipapakalat namin sa buong kumpanya mo na isa kang baliw at mapang-abusong asawa. Hindi ka makakalabas ng building na ito. 1,000,000 piso. Pagkatapos nilang nakawin ang pera ng kumpanya. Pagkatapos nilang sirain ang pangalan ko. Pagkatapos nila akong ipahiya. May lakas pa sila na loop na manggikilsa, loop na sarili kong bahay. Ito ang tinatawag nilang utang na loop. Isang walang katapusang balon ng obligasyon na kahit kailan ay hindi mapupuno. Hindi ako sumigaw.
Hindi ako umiyak. Sa halip, dahan-dahan akong naklakad papunta sa aking kitchen island. Kinuha ko ang aking cellphone, tiningnan nila ang bawat galaw ko. Umaasa na bubuksan ko ang aking banking app para ibigay ang hinihingi nila. Pinindot ko ang 3 numero. Nina. On. One. Pagkatapos ay pinindot ko ang speed dial para sa head of security ng aking building. Hello? Chief. Sabi ko. Ang boses ko ay malinaw at walang bahit ng takot. This is Victoria from the penthouse. I have a home invasion and an active extortion happening right now. Yes. 3 individuals. They are threatening me and refusing to leave my property. Please send the police and your entire security detail immediately. Ang kulay sa mukha ni McCoy ay biglang nawala. Ang kanyang matapang na postura ay gumuho sa isang iglap. Si Elsa ay napasinghap. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Joanne ay natigilong. Ang kanyang bibig ay nakaawang. Anong ginagawa mo? Balif ka ba? Sigaw ni McCoy. Akmang lalapit sa akin para agawin ang telepono. Bago pa siya makalapit, itinaas ko ang aking kamay. Subukan mong humakbang. McCoy, ang buong penthouse na ito ay may high-definition security cameras na nakalink sa cloud. Bawat salita niyo, bawat banta niyo tungkol sa 1,000,000 piso ay nakarecord. Gusto mo bang madagdagan ng kaso mong embezzlement ng extortion at trespassing? Tumigil siya. Ang kanyang mapa ay parang napako sa sahig. Ang duwag na lalaking pinakasalan ko ay tuluyan ng lumabas. Sa loob lamang ng 3 minuto. Narinig namin ang malalakas na katok sa pinto. Hindi na ako naghintay. Ginamit ko ang remote control sa aking phone para buksan ang main door. Pumasok ang 5 matitikas na security guards. Kasunod ang 2 pulis. Ang malamig na hangin mula sa hallway ay pumasok sa kwarto. Kasabay ngang katapusan ngang pakahari-harian ngang pamilyang ito. Ma'am Victoria. Are you safe? Tanong ng head of security. Tumango ako. I am safe. Please escort these trespassers out of my property. They do not live here. They have no rights to be here. And if they resist, the officers have my full permission to arrest them for extortion. Ang eksena na sumunod ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pamilyang sobrang obsessed sa delikadesa at social status ay kinakalatkad palabas ng aking penthouse. Si Elsa ay umiiyak. Nagmamakaawa sa mga gwardiya na huwag siyang hawakan dahil masisira ang kanyang mamahaling damit. Si Joanne ay nagsisiha. Nagmumura. Habang pilit na kumakawala sa hawak ng pulis. At si McCoy, nakayuko lang siya. Walang imik. Ang kanyang ego ay tuluyan ng nadurog habang isinasara ng gwardiya ang pinto. Naktama ang aming mga paningin. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay kalayaan. Nang tuluyan ng sumara ang pinto. Binalo, Enze, katahimikan ang buong penthouse. Walang sigaw, walang demand, walang toxic na presensya. Ako na lang at ang tunog ng air conditioning. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas malinis. Mas magaan, pero hindi pa ako tapos. Ang pagpapalaya sa kanila ng pisikal ay simula pa lamang. Kailangan ko silang burahin sa buong sistema ng buhay ko. Umupo ako sa aking leather sofa at binuksan ang aking laptop. Ang unang hakbang ay ang security. Naglogin ako sa system ng aking smart home. Pinalitan ko ang lahat ng passcodes. Binura ko ang fingerprints ni McCoy sa digital lock. Kinansela ko ang access cards nila sa building administration. Sa isang click, naging madya estranggero sila sa lugar na ito. Susunod, ang pera. Ang paborito nilang bahaging ang pakatao ko. Binuksan ko ang aking online banking portals.
Isa-isa kong tiningnan ang mga supplementary credit cards na nakapanggalan sa kanila. Ang platinum card ni Elsa na ginagamit niya pambili ngang designer bags para ay pakmayabang sa kanyang nga amiga. Ang gold card ni Joanne na ginagamit niya sa mga walang kwentang spa treatments at out-of-town trips. At ang corporate card ni Makoy na ginawa niyang personal na pitaka. Ang bawat card ay may button na nakasulat ay deactivate. Pinindot ko ang una. Deactivated. Pinindot ko ang pangalawa. Deactivated. Pinindot ko ang pangatlo. Deactivated. Ang bawat click ay parang isang therapeutic release. Bawat click ay pagbawi ko sa aking kapangyarihan. Bawat click ay pagputol sa mga kadenanga, utang na loop na ipinulupot nila sa liko sa loop ngang 3 taon. Habang ginagawa ko iyon, nagsimulang tumunok ang cellphone ko. Sunod-sunod na text messages mula sa bangko. Mga notifications ng declined transactions. Sinusubukan na nilang gamitin ang mga cards habang nasa labas sila. Sinusubukan nilang mag-book ng hotel. Declined. Sinusubukan nilang mag-withdraw ng cash advance. Declined. Napangiti ako. Ang pamilyang ginawa akong human automated teller machine ay tuluyan nang nawalan ng pondo. Ang gripo, naking pasensya at pera ay tuluyan ng natuyo. Kinabukasan. Maga akong nagising. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintanangang aking penthouse. Iba ang pakiramdam ng umagang ito. Walang bigat sa dibdib. Walang kaba kung anong drama ang sasalubong sa akin. Eksaktong 8:00 na umaga. Dumating ang premium moving company na tinawagan ko kagabi. 6 na kalalakihan na may dalang malalaking kahon at packing tape. Good morning, Ma'am Victoria. Bati ng supervisor. Where do we start? Itinuro ko ang guest room na inangkin ni Joanne. At ang master's bedroom closet kung saan nakatago ang mga gamit ni Makoy. Lahat ng gamit na hindi sa akin. Ilagay niyo sa kahon. Utos ko. MJ damit. Sapatos. Pabango. Pati na rin ang mga murang dekorasyon na ipinilit nilang ilagay dito. I want everything gone. Pinanood ko silang maktrabaho. Nakita ko ang kaibahan ng aking mga gamit sa mga gamit nila. Ang aking mga mamahaling suits at sapatos na binili ko mula sa sarili kong pawis at talino. Katabi. New, mga pekeng designer items at mabilisang fashion na binili nila gamit ang pera ko. Ang bawat kahon na napupuno ay parang isang tinik na nabubunot sa aking sistema. Sa loop ngang 3 oras. Ang buong penthouse ay nalinis. Ang mga kahon ay nakasalansan sa gitna ng living room. Saan po ang delivery address nito? Ma'am, tanong ng supervisor. Inabot ko sa kanya ang isang pirasong papel. Nakasulat doon ang address ng isang lumang sira-sirang apartment sa isang malayong probinsya na pagaringang isang malayong kamag-anak ni Elsa. Doon sila nararapat. Malayo sa BGC. Malayo sa akin. Isip niyo iyan ngayon din. Sabi ko. At huwag kayong tatanggap ngang kahit anong tawag mula sa kanila. Nang umalis ang ma-movers. Naglakad ako paikot sa aking penthouse. Maluwag. Tahimik. Akin. Tuluyan ko nang nabura ang kanilang presensya sa aking santuaryo. 2 linggo ang lumipas. Ang labanan ay lumipat mula sa aking tahanan papunta sa malamig at walang awang mundo ngang batas. Nasa loob akong isang high-end law firm sa Makati. Ang amoy ng mamahaling leather at brewed coffee ay nagbibigay ng pamilyar na pakiramdam ng kontrol. Sa kabilang dulo, mahabang mahogany table ay nakaupo ang aking abogado. Si Attorney Fidel. Siya ang pinakamagaling pagdating sa corporate law at annulment sa buong Pilipinas. Walang emosyon. Puro kalkulasyon. Bumukas siyang pintong conference room at pumasok si Matsoy. Halos hindi ko siya makilala. Wala na ang kanyang mayabang na tindi. Wala na ang kanyang mamahaling relo na binili ko para sa kanya. Ang kanyang buhok ay magulo.
at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Siya ay mukhang isang taong hindi nakatulog ng ilang linggo at alam ko kung bakit. Ang kanyang kumpanya ay formal nang nagsampang kasong kriminal laban sa kanya dahil sa embezzlement. Siya ay suspendido, walang sahot, at naghihintay ng warrant of arrest. Umupo siya sa tapat ko. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Let us begin, sabi ni Attorney Fidel. Ang kanyang boses ay parang yelo. Binuksan niya ang isang makapal na folder. Mr. McCoy, we are here to finalize the terms of the declaration of nullity of marriage based on psychological incapacity. Furthermore, we are executing an absolute separation of property. Tumingala si McCoy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Victoria, parang awa mo na. Wala na akong trabaho. Wala na kaming matirhan ni na mama. Huwag mo namang kunin ang lahat. Tiningnan ko siya ng malamig. Hindi ko kinukuha ang lahat. McCoy, kinukuha ko lang kung ano ang sa akin. May malaking pagkakaiba iyon. Inilapa ni Fidel ang mga dokumento sa harap ni McCoy. As per the prenuptial agreements and the tracing of assets, the BGC penthouse, the luxury SUV, and all investment portfolios are solely under my client's name. They were acquired prior to the marriage or strictly through her exclusive income. You have zero claim to any of these assets. Pero asawa mo ako, sihaw ni McCoy. Ang kanyang desperasyon ay lumalabas na. May karapatan ako sa kalahating yaman mo. Batas iyon, ngumiti si Fidel. Isang ngiti na walang halong saya. That is a common misconception of those who do not read the law. Mr. McCoy, under the specific legal mechanisms we have deployed, and considering your documented financial fraud, which constitutes gross marital misconduct, you are entitled to absolutely nothing. In fact, my client is being generous by not suing you for the funds you siphoned from her personal accounts to fund your sister's lavish vacations. Nanlaki ang mamata ni McCoy. Alam niyang hawak namin ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank transfers, ang mga resibo mula sa Boracay, ang mga peking invoices. Sign the papers. McCoy, utos ko. Ang boses ko ay hindi tumaas. Pero puno ito, NG autoridad na hindi niya pwedeng labanan. Pirmahan mo ito. At hindi ko isasama ang mga ebidensyang ito sa criminal case mo sa kumpanya mo. Huwag mo itong pirmahan. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan ng mas matagal kaysa sa inaasahan mo. Nangini ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang pen. Tiningnan niya ako. Nagahanap ngang kahit isang patak ngang awa sa aking mga mata. Wala siyang nakita. Pinirmahan niya ang mga dokumento. Ang bawat guhit na tinta ay ang formal na pakputol ng aming ugnayan. Wala siyang nakuha. Zero assets. Zero dignity. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ang pakawalangang pamilya ni McCoy sa buhay ko ay parang pag-alis ng isang mabigat na tumor. Ang aking enerhiya, na dati ay naubos sa pagayos ng kanilang mga gulo, ay ibinuhos ko ng buo sa aking karera at sa aking sarili. Pinarenovate ko ang aking penthouse. Tinanggal ko ang mamadidilim. Nakulay at mabibigat na kurtina na pinili ni Elsa. Pinalitan ko itong mga vibrant, elegant, at modernong aesthetics. Ang bawat sulok ng bahay ay nagre-reflect ng aking tagumpay at kalayaan. Sa opisina, inilunsad ko ang pinakamalaking artificial intelligence-driven Black Friday campaign sa kasaysayan ng aming e-commerce conglomerate. Naktrabaho ako ng walang pakot, kasama ang aking team, upang siguruhin ang perpektong execution. Ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Binasag namin ang lahat ng sales records sa buong bansa. Ang aming revenue
ay tumas ng 300%. Dahil dito, kinilala akong industriya. Isang umaga, gumising ako at nakita ang aking mukha sa cover ng Forbes Philippines. Ang headline ay nakasulat ng malaki. The Iron Lady of E-Commerce. Nasa tuktok akong mundo. Walang makakapigil sa akin. Hanggang sa isang hapon. Dumating ang huling anino ng aking nakaraan. Nasa gitna ako ng isang high-level board meeting nang pumasok si HR Director Romeo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pero may halong pag-alala. Ma'am Victoria, I apologize for the interruption. Sabi niya ng mahina. There is a situation in the main lobby. It's your sister-in-law, Joanne. She is causing a massive scene. She's screaming at the receptionists and demanding to see you. Security is about to call the police. Huminga ako ng malalim. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. I will handle this. Romeo, let's go down. Pagbaba ko sa ground floor, nakita ko ang kaguluhan. Ang aming corporate lobby. Nakaraniwang tahimik at puno nga profesional. Ay naging entablado. Isang iskandalo. Nandun si Joanne. Ang kanyang buhok ay buhol-buhol. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. Wala na ang kanyang mayabang na aura. Siya ay mukhang isang taong nawalan ng katinuan. Nang makita niya ako, sumugot siya palapit. Pero mabilis siyang hinarang ng dalawang security guards. Victoria, hayop ka. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Nakatingin ang lahat ng mga empleyado at mga bisita. Dahil sa iyo. Inatake sa puso si Mama. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan namin ng pra. Magbayad ka ng mga hospital bills niya. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinatay mo ang pamilya namin. Tiningnan ko siya. Walang galit sa puso ko. Ang naramdaman ko lang ay matinding pakasuklam. Lumapit ako sa kanya. Huminto sa labas ng abot ng kanyang makamay. Inabot ko kay Romeo ang aking kamay. At ibinigay niya sa akin ang isang makapal na blue folder na ipinapahanda ko palagi para sa maganitong pagkakataon. Inatake sa puso si Elsa dahil sa stress. Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado pero sapat ang lakas para marinig ng lahat. O inatake siya sa puso dahil nalaman niyang wala na kayong mananakaw sa akin. At kailangan niyo ng magtrabaho para mabuhay. Wala kang kwentang manugang. Iyak ni Joanne. Milyon ang kailangan namin para sa operasyon niya. Obligasyon mo iyon. Pamilya mo kami. Binuksan ko ang blue folder. Kumuha akong isang bungkos nga papel at inihagis ito sa paanan niya. Ang maresibo ay nakalat sa makintab na sahig ng lobby. Tingnan mo iyan. Joanne. Utos ko. Ang boses ko ay parang yelo. Iyan. Ang mga resibo ng lahat ng private hospital bills, bypass surgeries, at maintenance medicines ng nanay mo nung nakarang taon. Umabot iyan ng 3 milyong piso. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo niyan. Habang naghihingalo ang nanay mo sa ospital nun. Nasaan kayo ni Makoy? Nasa Boracay kayo. Nagpapakasarap gamit ang pera ko. Natihilan si Joanna. Tiningnan niya ang mga resibo sa sahig. Ang maka-empleyado sa palihit ay naksimulang makbulungan. Huwag mong gamitin sa akin ang salitang pamilya. Patuloy ko. Ang bawat salita ay tumatagos, parang patalim. At huwag mong gamitin ang utang na loob. Dahil kung mayroon mang may utang. Kayo iyon. Binigyan ko kayong buhay na hindi niyo kayang abutin. Pero imbes na magpasalamat, ginawa niyo akong ATM. Ginawa niyo akong bangko na walang limitasyon. Well, the bank is permanently closed. Tumingin ako sa head of security. Ilabas niyo ang babaeng ito. At kapag tumuntong pa siya ulit sa property and kumpanyang ito, ipaaresto niyo siya for trespassing and public scandal.
Hinawakan ng magwardiya si Joanne sa makabilang braso. Nagsimula siyang makwala at sumika. Pero hindi na ako nakinig. Tinalikuran ko siya at naglakad pabalik sa elevator. Ang tunong kanyang masigaw ay unti-unting nawala habang sumasara ang mapinto ng elevator. Tapos na, ang huling hiblangang kanilang lason ay tuluyan ko nang naputol isang gabi. Habang nag-impake ako para sa isang bakasyon. Tumunok ang aking cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binasa ko ito. Vic. Please. Ako ito. Si McCoy. Bukas na ang hotel sa kaso ko. Makukulong ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Kausapin mo ang kumpanya ko. Bigyan mo ako ng second chance. Mahal na mahal pa rin kita. Nakihirap na sina Mama at Joanne sa isang maliit na kwarto. Wala na kaming makain. Please. Vic, iligtas mo kami. Tiningnan ko ang mensahe sa lube, 3 segundo. Walang emosyon. Walang awa. Walang pag-alinlangan. Pinindot ko ang dalata. Pagkatapos, ay blinok ko ang numero. Nalaman ko na lang mula sa balita kinabukasan na hinatulan si Machoy ng 7 taong pagkakakulong dahil sa estafa at embezzlement. Si Elsa at Joanne ay naiwan sa isang madilim at mabahong apartment sa probinsya. Araw-araw na nag-away at sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagbagsak. Ang kanilang kahibangan sa social status at delikadeza ay nauwi sa kumpletong pagkawasak. Samantala, ako ay nasa kabilang dulong mundo. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng isang luxury ski resort sa Swiss Alps. Kasama ko ang aking mga magulang. Na nakanggiti at nag-enjoy sa mainit na kape habang pinapanood ang pagbagsak ng snow. Ang hangin dito ay napakalamig. Pero ito ang pinakasariwang hanging nalanghap ko sa buong buhay. Tiningnan ko ang malawak na kabundukan na nababalot ng puting yelo sa loob ng mahabang panahon. Pinaniwala akong lipunan na ang halaga, ang isang babae ay nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis. Na ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugan ng pagluno sa lahat ng pang-abuso para lang mapanatiling buo ang pamilya. Pinaniwala nila ako na ang utang na loob ay isang sumpa na kailangan kong pasanin hanggang kamatayan. Pero mali sila. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagtitis. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-alam ng iyong sariling halaga. Nasa pagtanggi na maging biktima nga, taong ginagamit ang salitang pamilya bilang sandata para magnakaw nga iyong kinabukasan. Hindi ako isang human ATM. Hindi ako isang stepping stone para sa mga taong walang ambisyon kundi ang magpanggap. Ako si Victoria. Ako ang nagtayo ne sarili kong imperyo. At ako lang ang may karapatang maghari rito. Humihop ako umainit na tsa. Ang laming hangin ay dumampi sa aking mukha. Ngumiti ako. Ang buhay ay hindi tungkol sa mga taong nawala sa iyo. Ito ay tungkol sa sarili mong nahanap mo ng tuluyan mo silang binitawan.